Aries, makinig kang mabuti dahil may dahilan kung bakit natagpuan ka ng mensaheng ito. Ang katahimikan na naramdaman mo ay hindi kawalan, ito ay ang tadhana na naghahanda ng isang makapangyarihang bagay para sa'yo. Matagal nang may isang taong nanahimik nagmamasid, naghihintay, at nararamdaman ang bawat tibok ng puso mong pilit mong itinago. Ngunit ngayon, gumagalaw na ang universo, at ang katotohanan ay nagsisimula ng lumaya. Kung paulit-ulit mong nakikita ang mga palatandaan, 11 oras 11 minuto, mga kandilang kumikislap, o naririnig ang pangalan nila sa iyong mga panaginip, hindi iyon pagkakataon lamang. Iyan ay tawag ng tadhana. Manatili ka hanggang sa dulo, Aries, dahil ang mga susunod na mangyayari ay maaaring baguhin ang lahat. Aries, naglakad ka sa mga tahimik na gabi, nagtataka kung bakit biglang natahimik ang mundo, bakit huminto ang mga mensahe, bakit lumayo ang mga puso, at bakit tila mabigat ang iyong kaluluwa kahit sa mga panahong payapa. Pero tandaan, hindi ka pinarurusahan ng universo, ikaw ay inihahanda nito. Sa paniniwalang Filipino, ang katahimikan bago ang paggalaw ay hudyat na ang tadhana ay kumikilos at nagpapalakas. Tulad ng hangin na humihinto bago dumating ang bagyo, ganoon din ang iyong buhay, pansamantalang tumigil upang bigyang daan ang isang banal na pagbabago. May isang taong minsan nang lumayo, ngunit muli niyang nararamdaman ang parehong hatak, ang di nakikitang sinulid na patuloy na nag-ugnay sa inyong mga kaluluwa. Marahil naramdaman mo rin ito, ang biglaang pagbalot ng lamig, mga panaginip na hindi mapakali, o mga alaala na muling bumabalik ng walang dahilan. Hindi ito mga pagkakataon, Aries. Mga senyales ito na muling inaayos ng universo ang kwento nyo. Huminga ka ng malalim dahil ang susunod na mangyayari ang magpapaliwanag kung bakit kailangang mangyari ang katahimikan at kung sino na ang handang bumasag dito. Ang panahon ng katahimikan. Sa mahabang panahon, Aries, parang tinalikuran ka ng mundo. Hindi na nasagot ang mga mensahe, unti-unting nawala ang mga tinig, at ang dati mong mundo na puno ng sigla ay biglang naging tahimik at masakit. Sinubukan mong maging matatag dahil iyon ang likas sa'yo, ngunit kahit ang pinakamatapang na puso ay napapagod kapag ang katahimikan ay masyado ng malakas. May mga gabing tumingala ka sa langit at nagtanong, bakit nila ako iniwan? Bakit tumahimik ang tadhana? Ngunit naririnig ng universo ang bawat bulong, kahit iyong mga nakatago sa likod ng iyong pagmamalaki. Sa paniniwalang Filipino, kapag ang mundo ay biglang natahimik, iyon ay sagradong pahinga, sandali kung kailan inaayos ng mga di nakikitang puwersa ang iyong landas. Marahil napansin mo rin ito, ang parehong panaginip na paulit-ulit, ang orasan na humihinto sa parehong numero, o ang hangin na biglang umiihip kapag naiisip mo ang isang tao. Ito ang mga pahiwatig ng tadhana, mga banal na senyales na may isang bagay o isang tao na muling magbabalik. Ang katahimikan ay hindi pagtanggi, Aries. Ito ay proteksyon. Pinangangalagaan ka ng universo mula sa mga panahong hindi pa handa, mula sa pag-ibig na kailangang mahubog bago ito tuluyang makabalik sa iyo ng buo. Sa kaibuturan mo, naramdaman mo ang pagbabago ng enerhiya, isang banayad na init na pumalit sa malamig na distansya. Ito ang pintig ng pusong patuloy na nakakakilala sa iyo. May isang tao na bitbit pa rin ang iyong pangalan sa kanyang isipan, muling inaalala ang huling sandali ninyong magkasama. Ang kanilang katahimikan ay naging parusa, at ang kanilang pagkagising ay nagsimula na ngayon. At ikaw, Aries, ay hindi mo alam na ikaw mismo ang gumabay sa pagbabagong ito. Bawat luha, bawat dasal, bawat gabing sinindihan mo ang kandila at humiling ng kapayapaan, lahat iyon ay umalingaw sa espiritual na daigdig. Ikaw ang apoy na hindi kailanman namatay kahit sa gitna ng dilim. Ngayon, nagsisimula ng mabasag ang katahimikan. Ang mga salitang hindi nasabi ay unti-unting umaalingaw sa enerhiya sa paligid mo. Muling binubulong ng hangin ang iyong pangalan. Mas malinaw na ang mga panaginip. Mas madalas na ang mga senyales. Hindi na natutulog ang tadhana, ito ay kumikilos na. Ibinubulong ng universo, ihanda mo ang sarili mo. Dahil malapit na, Aries, ang taong minsang naglaho sa katahimikan ay lalapit na muli. Hindi lang upang magsalita, kundi upang ilantad ang mga katotohanang minsang itinago ng takot at pagmamalaki. Ang katahimikan ay hindi wakas. Ito ang simula ng isang makapangyarihang yugto, isang kwento na tanging ang universo lamang ang maaaring isulat. Ang pagbabago ng enerhiya. Aries, may kakaibang pagbabago sa hangin, nararamdaman mo ba ito? Ang katahimikan na minsang bumigat sa puso mo ay ngayon tila may dalang kakaibang panginginig, parang humihinga na muli ang universo mismo.
Ang enerhiya sa paligid mo ay hindi na nakahinto, gumagalaw na ito ng may layunin. Maaaring hindi mo pa ito lubos makita, ngunit nagsimula ng muling iayon ng tadhana ang iyong landas. Tahimik nagsimula ang pagbabagong ito sa maliliit at halos di mapansing mga sandali. Isang bigla ang pag-alala sa kanya ng walang dahilan. Isang awiting tumutugtog eksakto kapag nakakaramdam ka ng kawalan. Ang pagkislap ng kandila, ang biglang pagdampi ng lamig sa iyong balat kahit tahimik ang gabi. Sa paniniwalang Filipino, hindi ito mga pagkakataon lamang, ito ay mga bulong ng di nakikita. Pahiwatig ng pagbabago. Hindi sa ingay nagsasalita ang universo, kundi sa mga senyales, mga banayad na espiritual na pahiwatig na may isang siklo nang nagtatapos at may panibagong ipinapanganak. Matagal mo nang nararamdaman ito, Aries. Ang iyong kaluluwa, matapang, nag-aalab, at sabik sa katotohanan, ay naging balisa nitong mga nakaraang araw. Hindi mo maipaliwanag, pero may boses sa loob mo na nagsasabing may malapit ng mabunyag. Ang taong minsang lumayo, nagtago sa likod ng mga dahilan o pagmamalaki, ay ngayon hinihila pabalik ng isang puwersang mas malakas kaysa lohika. Tinatawag siya ng tadhana at ang iyong enerhiya ang dahilan. Tandaan, Aries, likas na magnetic ang iyong kaluluwa. Maaaring hindi mo alam, ngunit ang iyong alab ay nag-iwan ng baka sa bawat lugar na iyong dinaanan, sa bawat pusong iyong minahal. Kahit sa katahimikan, nananatili ang iyong enerhiya, parang apoy na ayaw mamatay. At ngayon, nararamdaman na yon. Ang taong minsang tumalikod sa iyong liwanag ay hindi na makatataka sa init nito. Napapanaginipan ka niya, naririnig ang iyong pangalan sa mga awitin, nararamdaman ang emosyon mong tila sa kanya mismo nagmumula. Ganyan ang kapangyarihan ng pusong Aries, kapag kumonekta na, hindi kailanman nakakalimutan. Marahil naramdaman mo rin ito, ang biglaang pagnanais na silipin muli ang lumang mga mensahe, o panaginip kung saan malinaw mong nakikita ang kanyang mukha. Hindi ito guni-guni. Iyan ang enerhiya ng pagbabalik, ang pagbabalik ng ugnayang minsang naputol. Dahan-dahang ginagabayan kayo ng universo upang harapin ang mga salitang naiwan sa katahimikan. Madalas, bago dumating ang mga biyaya, nagiging magulo at kakaiba ang paligid. Napapaisip ka kung totoo pa ba ang mga senyales o baka umaasa ka lang. Pero Aries, ngayon, totoo ito. Ang dahilan kung bakit ramdam mo pa rin ang kanyang presensya ay dahil inaabot na ng kanyang enerhiya ang iyo. Unti-unting numinipis ang pader sa pagitan ng inyong mga kaluluwa. Ang katahimikan na minsang naghihiwalay sa inyo ay nagiging tulay na muling mag-ugnay. Magmasid ka, Aries. Sa mga susunod na araw, mapapansin mong lalakas ang mga senyales, mga paulit-ulit na numero, mga balahibo sa iyong daraanan, o mga awiting direktang kumakausap sa iyong damdamin. Kapag lumitaw ang mga ito, huwag kang magduda. Ang mga ninuno, ang universo, at ang banal na panahon ay magkasamang kumikilos upang dalhin sa iyo ang kaliwanagan. Ito ang pagbabago ng enerhiya na inihahanda ng kalawakan. Ang mga harang ay nagbubukas na. Ang komunikasyong minsang naantala ay muling dadaloy. Ang pusong minsang natakot ay natutong magsalita. Ang katahimikan ay nagampanan na ang layunin nito, tinulungan kayong pareho na lumago, upang maunawaan kung ano ang tunay na pag-ibig na lampas sa ego at takot. At ngayon, ang katahimikang iyon ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng panginginig ng katotohanan. Ang hangin sa paligid mo, Aries, ay umaawit ng banal na intensyon. May isang bagay na maganda at makapangyarihang paparating sa iyo. Kaya ngayong gabi, sindihan mo ang iyong kandila. Bulungan mo ang apoy ng iyong pangalan. Sabihin mo sa universo, handa na ako. Dahil ang iyong kahandaan ang magiging hudyat na hinihintay ng kalawakan, upang gawing realidad ang tadhanang minsan mo nang pinangarap. Ang pagbabalik pagbubunyag. Aries, nagbago na ang enerhiya, at ngayon, ang tadhana ay nagsisimula ng kumilos pabor sa iyo. Ang katahimikang minsang walang hanggan ay unti-unti nang nababasag. Ramdam mo ito sa iyong kalamnan, ang hatak, ang tensyon, ang biglaang pag-ikot ng emosyon na tila nanggagaling sa wala. Hindi ito imahinasyon. Ito ang sandaling inihahanda sa iyo ng universo mula pa noon. Sa mahabang buwan ng katahimikan, ang taong lumayo ay nakipaglaban sa sarili niyang mga anino. Sinubukan niyang ibaon ang alaala mo, linlangin ang sarili, at patahimikin ang bawat pag-etyo ng pangalan mo sa kanyang isipan. Ngunit ang tadhana ay hindi binubura ang mga bagay na nakalaan. Binabalikan lamang nito mas matatag, mas marunong, at mas sigurado kaysa dati. Sa tuwing ipipikit nila ang kanilang mga mata, ikaw pa rin ang nakikita.
Sa bawat pagtatangka nilang magpatuloy, may isang bagay, isang panaginip, isang amoy, isang pamilyar na salita, na bumabalik sa kanila sa parehong lugar kung saan nananatili pa rin ang iyong enerhiya. Hindi ka kailanman nakalimutan, Aries. Ikaw ay tahimik lamang na naalala. Sa paniniwalang Filipino, kapag ang dalawang kaluluwa ay pinagdugtong ng tadhana, lagit-lagi silang magtatagpo, gaano man kalayo, gaano man katagal. Kahit padagat ang humadlang, kahit taon ang lumipas, may mahiwagang paraan ang tadhana upang muling pagtagpuin ang minsang nagkahiwalay. At ngayon, ang di nakikitang sinulid na iyon ay muling humihigpit, hinahatak silang pabalik sa iyo. Ngayon nila nauunawaan ang katotohanan na ang katahimikan ay hindi nagdulot ng kapayapaan, bagkus ay mas pinalakas ang sakit ng pagkawala mo. Ang mga salitang hindi nila nasabi ay ngayon ay sumisigaw sa loob ng kanilang puso. Hindi sila mapakali, hindi makatulog, dahil patuloy silang tinatawag ng iyong enerhiya pauwi. Para sa ilan sa inyong Aries, ito ay isang taong minsan kang minahal ng malalim ngunit hindi alam kung paano ito ipakita. Para naman sa iba, ito ay isang kaluluwang konektado sa nakaraang buhay, isang ugnayang hindi kailanman tuluyang natapos, kundi pansamantalang huminto lamang. Ngunit malinaw ang mensahe, paparating na sila. Ginagabayan ng universo ang taong ito sa pamamagitan ng mga panaginip, mga coincidences, at mga damdaming hindi nila maipaliwanag. Nakikita rin nila ang mga palatandaan, ang iyong mga inisyal, ang iyong birth month, o paboritong numero, paulit-ulit na lumilitaw sa mga di inaasahang lugar. Ang enerhiya sa pagitan nyo ay naging magnetiko, imposibleng baliwalain. Sa ngayon, nakatayo sila sa gilid ng isang desisyon. Ang parehong pagmamalaki na minsang nagpatahimik sa kanila ay unti-unting gumuho. Natutunaw ang takot sa pagtanggi sa bigat ng tawag ng tadhana. Napagtanto nila na ang tanging paraan upang makamit ang kapayapaan ay ang harapin ka, sabihin ang mga salitang matagal nang ikinubli ng kanilang puso. Maaari kang makatanggap ng hindi inaasahang mensahe, isang text, tawag, o panaginip na tila napakatotoo hanggang sa magising kang may luha. Maaaring magsimula ito ng marahan, gaya ng simpleng, kumusta ka na? Ngunit sa likod ng simpleng linyang iyon ay isang pusong handa ng ilahad ang lahat ng hindi nasabi noon. Aries, huwag hayaang lamunin ng galit ang iyong intuisyon. Hinihiling ng universo na makinig ka, hindi para agad mo silang tanggapin, kundi upang maunawaan kung bakit kailangang maganap ang pagbabalik na ito. Ang tadhana ay hindi umuulit ng walang dahilan. Minsan, ibinabalik nito ang mga tao hindi para ituloy ang nakaraan, kundi upang isara ang bilog, maghilom, at magdala ng kapayapaan sa dalawang kaluluwang minsang nagkasakitan. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang pakiramdam. Hindi lamang sila ibinalik upang humingi ng tawad, kundi dahil sila'y nagbago na. Ang mga aral na natutunan nila sa panahon ng iyong katahimikan ay naghubog sa kanila. Ngayon, nauunawaan nila ang bigat ng pagkawala ng isang Aries, ang init, ang alab, at ang katapatang walang kapantay. Ang kanilang puso ay bulong ng iyong pangalan sa bawat tahimik na sandali. Paulit-ulit nilang iniisip ang araw na muli kayong magkakaharap, kung ano ang sasabihin nila, at kung paano ipaliliwanag ang sakit na tinago ng kanilang katahimikan. At ang araw na yon ay papalapit na. Huwag kang mabigla kung biglang magbago ang takbo ng mga pangyayari sa paligid mo, mga kanseladong plano, mga pagkakataong lumilitaw bigla, o pakiramdam na parang may dapat kang hintayin. Ito ang paraan ng universo upang lumikha ng espasyo para sa muling pagtatagpong itinakda. Kapag kumikilos ang tadhana, ang lahat ay kusang sumusunod. At Aries, ito na ang oras mo. Masyado ka nang matagal nagbitbit ng mga tanong na walang sagot. Umiiyak ka sa katahimikan, humihiling ng kaliwanagan sa mga bituin. Ngayon, ang mga bituin mismo ang sumasagot. Ang enerhiyang minsang malayo ay nagbabalik, hindi lang upang magbigay ng pagsasara, kundi upang ipaalala na ang pag-ibig ng iyong puso ay hindi kailanman nasayang. Kapag dumating sila, mararamdaman mo ito bago pa man mangyari, ay. Isang biglang kapayapaan bago ang mensahe, isang panaginip sa gabing nauna, isang kandilang kumikislap habang iniisip mo sila. Iyan ang mga espiritual na senyales na ang gulong ng tadhana ay muling umikot. Kaya ihanda mo ang iyong puso, Aries. Kahit anong anyo ng pagbabalik ang dumating, pag-ibig na muling isinilang o kapayapaang matagal nang inaasam, ito ang simula ng isang bagong kabanata. Ang katahimikan na minsang bumabagabag sa iyo ay mapapalitan na ng katotohanan, ng pag-unawa, at ng mga salitang matagal mo nang hinihintay marinig. Mensahe mula sa universo.
Aries, matagal nang hinihintay ng universo ang mismong sandaling ito, ang oras kung kailan handa na ang iyong puso upang marinig ang mga bulong na matagal na nitong ipinapadala sa iyo. Ang katahimikan, ang mga panaginip, ang mga damdaming dumarating at nawawala na parang alon, wala roon ang aksidente. Lahat ay isinulat upang dalhin ka sa puntong ito. Pumikit ka sandali at huminga ng malalim. Damhin ang espasyo sa paligid mo, ang banayad na alon ng enerhiya na bumabalot sa iyong kaluluwa. Ang init na nararamdaman mo ay hindi imahinasyon, iyon ay ang yakap ng universo, tanda ng kumpirmasyon. Nalampasan mo na ang panahon ng pagsubok, at ngayon ay nakatayo ka sa pintuan ng banal na pagkakahayag. Sa paniniwalang Filipino, kapag tila tumitigil ang buhay bago ang isang malaking pagbabago, ibig sabihin ay iniaayon ng iyong mga ninuno at espiritual na gabay ang iyong landas. Nasaksihan nila ang iyong pagtitiis, ang iyong mga luha, at ang iyong pananampalataya sa mga sandaling akala mo'y nakalimutan ka. Ipinagmamalaki ka nila, Aries, dahil pinanatili mong nagliliwanag ang iyong ilaw kahit binalot ka ng dilim. Ngayon, malinaw na ang mensahe, papasok ka na sa panahon ng iyong paggising. Ang taong nanahimik ay hindi lamang siya ang nagbago, ikaw rin. Ang iyong enerhiya ay nag-mature na. Hindi ka na kumakapit sa mga bagay na malabo. Dahil mas malakas na ngayon ang tinig ng iyong intuisyon kaysa sa takot. Ipinapaalam ng universo na ang pagbabalik na ito, ang pagbasag ng katahimikan, ay hindi para subukin ka muli, kundi upang gantimpalaan ang iyong pananampalataya. Matagal mong bitbit ang mga tanong na walang sagot, bakit siya lumayo? Bakit kailangan kong mawala ang pinakamamahal ko? Ang katotohanan, Aries, ay hindi ka iniwan. Ikaw ay inilayo upang maprotektahan. Kailangang ihiwalay ka ng universo sa mga bagay na hindi pa handa upang mapanatili ang iyong kapayapaan. At ngayong magkaayon na ang mga enerhiya, dumating na ang panahon ng muling pagkikita o ng pagbubunyad. Makinig ka ng mabuti, mas lalakas na ngayon ang mga senyales. Maaari mong marinig ang pangalan nila sa isang usapan, makita ang kanilang kaarawan sa orasan, o mapanaginipan silang nagsasabi ng mga salitang puno ng pagsisisi at pag-ibig. Ito ay mga kumpirmasyon mula sa iyong mga gabay ng kaluluwa, tanda na muling bumubukas ang tulay sa pagitan nyo. Ngunit tandaan, Aries, hindi lang ito tungkol sa kanilang pagbabalik. Ito rin ay tungkol sa iyo, sa pagpasok mo sa iyong tunay na kapangyarihan. Ipinapaalam ng universo na ang mga bagay na para sa iyo ay hindi natatakbo palayo. Unti-unti ka nang nagiging magneto ng mga biyayang nakalaan sa iyong kaluluwa, pag-ibig, kapayapaan, kasaganaan, at katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit naging emosyonal ka kamakailan, mga alon ng nostalgia, mga sulyap ng lumang alaala, at bigla ang bugso ng enerhiya. Iyan ay ang iyong espiritu na nililinis ang puwang para sa mga bagong biyayang darating. Hindi makapagdudulot ng bagong biyaya ang universo sa pusong mahigpit pa ring nakakapit sa sakit. At ikaw, Aries, ay natututo ng magpakawala hindi upang kalimutan, kundi upang magbago. Ang taong nanahimik ay ngayon ginagabayan ng mga puwersang hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang puso ay nagigising. Ang kanyang pagmamalaki ay unti-unting natutunaw. Ang kanyang kaluluwa ay muling ginagabayan pabalik sa liwanag, pabalik sa iyo. Sapagkat ang parehong banal na enerhiya na nagpaisip sa iyo tungkol sa kanya, kahit sa katahimikan, ay siya ring nagtutulak sa kanya ngayon upang kumilos, magsalita, at hanapin kang muli. Hindi mo lang ito iniisip ang mga bulong, ang kilabot, ang kakaibang katahimikan bago ang pagbabago. Totoo lahat ito. Kumpirmasyon ito ng universo na malapit nang mabuo ang bilog ng tadhana. Patnubay sa pagpapamalas, manifestation guidance. Aries, binuksan na ng universo ang pintuan, ngunit ngayon, ikaw naman ang kailangang tumawid dito ng may kamalayan. Ang susunod na kabanata ng iyong buhay ay hindi nakasalalay sa swerte o pagkakataon, nakasalalay ito sa kung paano mo iaayon ang iyong enerhiya sa mga biyayang inihahandog ng tadhana. Tandaan, ang manifestation ay hindi tungkol sa pagpilit na mangyari ang mga bagay, kundi sa pagiging tugma ng iyong panginginig sa enerhiyang gusto mong matanggap. Matagal mo nang hiniling ang katotohanan, pag-ibig, at kaliwanagan at ngayon, ang mga enerhiyang iyon ay umiikot na sa paligid mo, naghihintay lamang ng pahintulot na pumasok sa iyong buhay. Ibigay mo ang pahintulot na iyon, Aries. Sabihin mo ng buong loob, handa na ako sa mga biyayang nakalaan para sa akin. Narito ang naisipagawa sa iyo ng universo. Kapag maliwanag ang buwan, sindihan mo ang isang puting kandila. Umupo ng tahimik, huminga ng malalim, at bulongin ang iyong buong pangalan ng 3 beses.
Pagkatapos, ipikit ang iyong mga mata at isiping may gintong liwanag na bumabalot sa iyong katawan, liwanag ng kapayapaan, pagpapatawad at lakas. Nililinis ng liwanag na ito ang iyong aura at ginagawang magnetiko ang iyong puso para sa lahat ng nakalaan sa iyo. Sa paniniwalang Filipino, ito ay tinatawag na pagpapakawala ng enerhiya, ang pagbitaw sa mga bigat na hindi na nakatutulong upang makalikha ng puwang para sa mga banal na biyaya. Kailangang patawarin mo ang katahimikan. Aries. Patawarin mo ang sarili mo sa pagmamahal ng sobra, at patawarin mo rin sila sa hindi pag-unawa sa pagmamahal mong iyon noon. Sapagkat sa pagpapatawad lamang muling aangat ang iyong espiritu sa panginginig ng mga himala. Tuwing nakakaramdam ka ng pagdududa, tandaan mo, ang iyong enerhiya ang lumilikha ng iyong realidad. Kung ang iyong isip ay nakatuon sa pagkawala, iyon din ang ibabalik sa iyo ng universo. Ngunit kapag inilipat mo ang iyong atensyon sa pasasalamat, kahit para sa mga aral, magsisimulang isaayos ng universo ang lahat pabor sa iyo. Matagal ka ng mandirigma, Aries. Ngunit ngayon, panahon na upang maging mananampalataya. Hindi mo na kailangang habulin o patunayan ang iyong sarili. Ang tamang mga tao, ang tamang pagkakataon, ang tamang pag-ibig, kusa silang dadaloy papunta sa iyo tulad ng mga ilog na bumabalik sa dagat. Sapagkat ang mga bagay na para sa iyo ay hindi kailanman mawawala, maaari lamang silang maantala. Bago matulog, bulungan mo ang universo. Sabihin mo, ipinapakawalan ko ang lahat ng mabigat, at tinatanggap ko ang lahat ng banal. Gawin ito sa loob ng 7 gabi, at mapapansin mong nagiging magaan, payapa, at mas maliwanag ang enerhiya sa paligid mo. Unti-unti mong mararamdaman ang maliliit na himala, mga mensaheng dumarating eksakto sa oras na kailangan mo, mga panaginip na may dalang kahulugan, at mga pangyayaring tila hindi na aksidente. Iyan ang palatandaan na gumagana na ang iyong manifestation. Ipinapaalala ng universo, hindi ka na naghihintay, ikaw na mismo ang nagiging katuparan. Nagbago na ang iyong enerhiya mula sa pananabik patungo sa pag-akit. Ang katahimikan na minsang sumakit sa iyo, ngayon ay siya mong sandata. Patuloy kang magtiwala sa iyong intuition, Aries. Iyan ang iyong kumpas. Hayaan mong manguna ang pananampalataya at susunod ang lahat. Dahil kapag naniwala kang karapat-dapat ka, darating sa iyo ang lahat, pag-ibig, kapayapaan, at ang tadhana mismo upang yakapin ka muli. Pangwakas na propesya. Aries, tapos na ang panahon ng katahimikan. Hindi na bulong ang universo ngayon, malinaw na itong nagsasalita. Bawat luha, bawat gabing walang tulog, bawat dasal na inakala mong walang nakarinig, lahat ay umabot sa banal. Hindi ka kailanman nakalimutan, ikaw ay inihanda. Lingunin mo sandali, nakikita mo na ba kung paano konektado ang lahat? Ang sakit ng puso, ang mga paghinto, ang mga mensaheng hindi nasagot, maging ang kalungkutan, lahat ng iyon ang humubog sa iyong kaluluwa upang maging ikaw ngayon, mas marunong, mas mahinahon, ngunit mas matatag kaysa dati. Kinailangan ng universo na tumindig ka muna sa sarili mong kapangyarihan bago nito ipakita ang katotohanang nakalaan para sa iyo. At ito ang katotohanan iyon, ang katahimikan ay hindi kailanman kaaway, ito ang naging iyong guro. Tinuruan ka nitong maghintay, manampalataya, at pahalagahan ang sarili. Ipinakita nito na kahit iwanan ka ng iba, ang banal ay kailanman hindi lumayo, kasama mo ito sa bawat hakbang. Hindi ka tinanggihan, Aries. Ikaw ay pinrotektahan. Ngayon, gumagalaw na muli ang tadhana. Ang taong minsang naglaho ay muling lalapit, hindi upang saktan ka, kundi upang kilalanin ang iyong liwanag. Nagising na ang kanyang kaluluwa, at ngayon ay nauunawaan na niya ang halaga ng nawala sa kanya noong ikaw ay binitiwan. Kung siya man ay bumalik upang manatili o humingi ng kapatawaran, tandaan mo, nasa iyo na ngayon ang kapangyarihan. Nakahanay na ang mga bituin sa itaas mo, pakinggan mo ang kanilang mensahe. Papasok ka na sa panahon ng pagbubunyag. Ang mga bagay na minsang itinago ay ilalantad. Ang mga damdaming minsang binaliwala ay ipapahayag. At ang pag-ibig na minsang pinatahimik ay muling magkakaroon ng tinig. Kaya itaas mo ang iyong ulo, Aries. Nakita ng universo ang iyong lakas, katapatan, at dalisay na puso. Malapit mo nang tanggapin hindi lamang ang mga kasagutan, kundi pati ang mga biyayang magpapatunay na ang paghihintay ay hindi kailanman nasayang.